Kaibigan, welcome sa ating munting channel. For more videos, please like, share, and subscribe para updated ka sa ating mga bagong upload na videos. Subscribe na! Nagsisimula ang pelikula sa isang batang babae na nagngangalang Kim Seon na bumisita sa libingan ng kanyang ina habang malamig ang panahon. Dahil sa sobrang lamig ay nawalan siya ng malay, ngunit isang kabayo na nagngangalang General ang dumating upang iligtas siya. Dala-dala siya pauwi, at ang katotohanan ang kanyang ama ay isang kabayo breeder at si General ang paboritong kabayo ng kanyang ina. Si General ay hindi kapani-paniwalang masunurin at nagpapakita ng labis na pangangalaga kay Seon. Sinusundan siya ng kabayo habang naghihintay sa kanya na matapos ang kanyang klase at kumakain at nakikipaglaro sa kanya. Ngunit hindi sinasang-ayunan ng ama ni Seon ang kanyang malapit na relasyon sa kabayo. Isang araw ay pinasakay ng isang empleyado mula sa farm na si Oakla si Seon sa likod ni General at isinakay siya na nagtuturo sa kanya ng mga pangunahing kaalaman sa pagiging jockey. Sa kasamaang palad ay natuklasan ito ng ama ni Seon at galit na pinagalitan sila, dahil sa takot, pinatakbo ni Oakla ang kabayo upang iligtas sila mula sa parusa. Sa kanilang pag-uwi ay nakita ni Seon ang isang grupo ng mga jockey na nakikipagkarera sa mga kabayo sa isang kompetisyon. Kumuha siya ng larawan ng kanyang ina na isa palang jockey at ipinahayag ang kanyang hangarin na maging isa sa kanila balang araw. Sa kabila ng babala ng kanyang ama na huminto sa pakikisalamuha kay General, si Seon ay lihim na binibisita si General at gumugugol ng dekalidad na oras kasama ang kabayo. Magkasama silang naglalaro sa paglalakbay at inalagaan ng mabuti ni Seon si General. Sa paglipas ng panahon si Seon ay lumaki bilang isang kabataang babae sa kolehiyo, na pag-alaman na palihim siyang kumuha ng pagsusulit bilang jockey, nang hindi nalalaman ng kanyang ama at ang resulta ay malapit ng ipahayag. Ang kanyang pangarap ay sundin ang mga yapak ng kanyang ina at maging isang jockey. Sa kalaunan habang si General ay nagdadalang tao, ang isang veterinaryo ay nagsusuri sa kanya at napagpasyahan na kailangan nilang tumulong sa pag-asikaso sa kabayo. Wala silang pagpipilian at kailangan na hilahin ang anak ng kabayo upang mapalabas ito. Ngunit nagpatuloy sila sa kasamaang palad dahil matagumpay nilang nailabas ang sanggol na kabayo at nilinis ito. Tumingin si Seon kay General at napagtanto na hindi siya nakaligtas sa mahirap na proseso ng panganganak. Dahil sa nangyari na lungkot at umiyak si Seon at niyakap si General na sinasabi na ang kabayo ay katulad ng kanyang ina. Habang nagiging komplikado ang pagsilang sa anak ng kabayo, inirerekomenda ng veterinaryo na tapusin ang sanggol na kabayo, dahil hindi ito mabubuhay kung wala ang kanyang ina. Parehong naghanda ang veterinaryo at ama ni Seon na magbigay ng hirengilya upang tapusin ang buhay ng batang kabayo. Sa sandaling iyon ay pumasok si Seon at pinipigilan sila, anumang pinsalang darating sa sanggol na kabayo. Ipinangako niyang aalagaan niya ang kabayo. Isang mabagyo na gabi na may kidlat at kulog sa paligid. Pinangalanan niya itong Thunder at nangako sa kanyang yumaong ina na si General, na aalagaan niyang mabuti ang kanyang anak. Makalipas ang ilang araw ang ama ni Seon ay nakatanggap ng tawag mula sa Horse Racing Association, na nagpapaalam sa kanya na si Seon ay nag-sign up para sa isang profesional na pagsusulit bilang rider ng kabayo nang hindi niya nalalaman. Dahil dito naisip ng ama ni Seon na ibinta ang kabayong si Thunder nang hindi nalalaman ni Seon. Sa hindi pagkakaunawaan sa pamilya ang ama ni Seon ay may naisip na ibang kinabukasan para sa kanyang anak at mahigpit na tinututulan ang kanyang pagiging jockey ng kabayo. Maya-maya ay umuwi si Seon at hindi niya nakikita si Thunder sa paligid. Nang malaman niya na ang kanyang ama ay nagbenta kay Thunder. Dahil sa galit ni Seon, ay nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo sa kanyang ama na nagbibigay diin na si Thunder ay higit pa sa kanya kaysa sa isang kabayo. Dahil minamahal niya ito na para bang miyembro ng pamilya. Nagtanong siya kay Oakla, tungkol sa kung saan ipinagbili ng kanyang ama si Thunder at sumugod sa kalapit na port. Sa kasamaang palad ay wala sa kanyang tabi ang swerte, dahil huli na siyang dumating at ang bangkang sinasakyan ni Thunder at naglayag na sa dagat. Sa kawalan ng pag-asa, umiiyak si Seon at pumuntang nag-iisa sa Night Academy. Doon siya nag-aalaga ng mga kabayo at naglilinis araw-araw sa training ground. Karamihan ay may mga lalaking rider at madalas nilang minamaliit ang babaeng riders. Si Coach Kim na may pinsala na paa ay partikular na malupit kay Seon. Dahil madalas itong pinapuna sa pagpili sa kanya bilang isang mag-aaral, hinahayaan niya ang kanyang mga trainees na gawin ang lahat para manalo kahit na ang ibig sabihin nito ay paglalaro ng dirty tricks. Si Seon ay nahaharap sa pang-aabuso at panunuya mula sa kanyang kapwa kasamahan. Ngunit si Seon tinitiis ang lahat ng ito at dinampanan ang kanyang mga tungkulin. Sa sumunod ay matagumpay na nagtapos si Seon sa Night Academy at opisyal na naging profesional na knight. Isang araw bigla niyang nakasalubong ang isang kabayong may kakaibang puting marka sa noo nito sa training ground.
Dahil sa marka nito sa noo naalala niya ang kanyang kabayong si Thunder. At binigyan niya ito ng sugar cubes. Pagkatapos, nilapitan siya ni Coach Mr. Yun at nagtatanong kung bakit hindi siya gumagamit ng litigo para pabilisin ang pagtakbo ng kanyang kabayo. Bilang tugon sumagot si Sean na ang pagbuo ng isang malakas na ugnayan sa kabayo sa panahon ng karera ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa simpleng paghihimok ng litigo. Maya-maya bumalik siya sa kanyang dorm habang tinitignan ang larawan ni Thunder at iniisip kung buhay pa ba siya. Sa ibang bahagi ng bayan, isang cowboy ay nanghihikayat ng mga customer para sa kanilang Hong Kong club. Pagkatapos ay dumating ang kanyang kasintahan at binigyan ng sugar cubes ang kabayo. At nagtatak sila sa kabayo na may puting marka sa noo, malamang si Thunder ito. Ang plano nila ay gamitin itong may markang kabayo para maakit ang mga customer sa kanilang club. Sa sumunod na eksena habang si Sean ay naging isang profesional na rider. Ang coach na si Kim ay nagtuturo sa kanya na makialam sa ibang mga rider sa panahon ng isang laro, upang matulungan ang kanyang mga kasamahan sa koponan na manalo. Sa una ay nag-aatubili siya ngunit wala siyang pagpipilian kundi sundin ang mga utos sa panahon ng laro, dahil sinabi ni Coach Kim na harangan niya ang rider number 5 upang hadlangan ang kanyang rank. Gayunpaman siya ay nag-aalangan nang binalaan siya ng rider number 5 tungkol sa panganib na mahulog sa kabayo kung siya ay masyadong malapit. Sa takot para sa kaligtasan ng rider nagpasya si Sean na umatras na hayaan ang number 5 na pumasa at manguna sa posisyon. Pagkatapos ng laro, sinaway siya ni Coach Kim sa hindi pagsunod sa kanilang plano at inihayag ang kanyang layunin na mahulog ang rider number 5 mula sa kabayo kung ginawa nila ang plano. Sinubukan ni Sean na ipaliwanag ang kanyang pananaw, ngunit tumanggi si Coach Kim na makinig, at nabigo siyang maunawaan ang kanyang pananaw. Isang gabi ay nalasing si Sean at kinailangan siyang dalhin ng class president pabalik sa dorm. Sa daan nakaharap nila ang isang cowboy na namimigay ng mga flyers. Sa sumunod na araw, tinawag si Sean para sa isa pang karera at natanggap ng utos mula sa coach na si Kim na hadlangan muli ang ibang mga manlalaro. Ngunit nang suriin ang kabayong itinalaga niya na si Bluebird ay napansin niya ang isang pinsala sa binti, pagkatapos ay agad niyang iniulat ito kay Coach Kim, ngunit ibinasura niya ang kanyang mga alalahanin sa paniniwalang ang kabayo ay nasa mabuting kalusugan. At inaakusahan siyang gumawa ng mga dahilan upang maiwasan ang karera. Sa panahon ng karera si Bluebird ay nakipaglaban ng husto at si Sean ay natatakot na ang pagpapatuloy ay maaaring magresulta sa malubhang pinsala sa binti ng kabayo. Pagkatapos ay nagpasya siyang umalis mula sa karera at alisin si Bluebird sa trap. Si Coach Kim ay galit na galit tungkol sa kanyang desisyon at inakusahan siya na natatakot na mahulog sa kabayo. Bilang tugon ay inalis siya sa koponan, sa kanyang pagtatanggol nilinaw ni Sean na ang kanyang desisyon ay para sa kapakanan ni Bluebird hindi sa kanyang sarili. Kaagad pagkatapos na ipaalam sa kanila na ang binti ni Bluebird ay bali at kinumpirma ng veterinaryo na hindi na siya makakatakbo muli. Nang marinig ito, si Coach Kim at ang kanyang galit ay sinisisi si Sean para sa kanyang sariling kabiguan at hiniling na umalis siya. Pagkatapos mawala ang kanyang posisyon, sinubukan ni Sean na ipaliwanag ang sitwasyon sa may-ari ng kabayo na nakakagulat na tumanggi rin siyang maniwala sa kanya at nagnanais na ibenta si Bluebird para katayin. Nalungkot si Sean na bumalik sa kanyang dorm at nag-iisip na huminto sa pagsakay sa kabayo. Sa isang masusing pagsusuri ay nagpapakita na si Bluebird ay may dati ng karamdaman at ang kamakailang pinsala ay isang pag-ulit ng isang lumang problema. Tungkulin ng coach na malaman ang kalagayan ng kabayo. Kinikilala ni Coach Yun na kung alam ni Coach Kim ang injury ni Bluebird at pinayagan pa rin siyang sumabak sa karera ay hindi kasalanan ni Sean. Ngunit nagpabeyo pa rin si Coach Kim. Si Coach Yun pagkatapos ay hinarap si Coach Kim na humahantong sa isang pisikal na alitan kung saan sinuntok niya ito. Pagkatapos na madismiss ay nagpaalam si Sean sa class president at ang kanyang mga kaibigan at sumakay sa bus pauwi na mag-isa. Sa kanyang sorpresa sa kanyang paglalakbay nakita niya ang cowboy na nakasakay sa isang kabayo na namamahagi ng mga flyer. Nang makita niya ang puting marka sa noo ng kabayo ay agad niyang sinenyasan ang bus na huminto. Siya pagkatapos ay sumugod siya sa harap ng kabayo at ito si Thunder na agad nilang nakilala ang isa't isa. Si Sean napaiyak sa tuwa dahil sa mahabang panahon nang nakalipas muli silang nagkita ni Thunder. Pagkatapos ay umuwi si Sean sa kanyang ama matapos mabawi si Thunder mula kay cowboy at pakiramdam na ang lahat ay tama. Muli ay nangako siya sa kanyang yumaong ina sa langit na lagi siyang tatabi sa tabi ni Thunder sa hinaharap. Makalipas ang ilang araw, binisita ni Coach Yun si Sean sa kanyang tahanan at labis siyang humanga sa kanyang mga kakayahan sa karera kasama si Thunder. Kinikilala niya ang kanyang potensyal bilang isang mahusay na rider kasama si Thunder isang natatanging kabayo at nagmamasid ang coach sa kanilang kahangahangang chemistry. Si Coach Yun ay naging determinado na ibalik si Sean sa mundo ng karera at patunayan ang kanyang galing sa mga taong minsan ay minamaliit siya. Sa mga sumunod na eksena nalaman ni Coach Kim na si Sean ay bahagi na ni Coach Yun sa team at nakikita siyang karibal.
Para talunin si Seon, sinubukan niyang manipulahin ang class president na may malapit na kaugnayan sa kanya para makialam sa isang kompetisyon sa karera. Gayunpaman nangingibabaw ang konsensya ng class president at ang pagmamahal niya kay Seon at nagpasya siyang huwag pakialaman o guluhin siya. Sa panahon ng karera sa kabaligtaran ng ang isa pang rider na sinuhulan ni Coach Kim ay nagtangkang itulak si Seon palabas ng laro. Ang pinuno ng koponan na gustong protektahan si Seon ay namagitan, ngunit kalunos-lunos na natamba ang kanyang kabayo at nahulog siya bilang resulta na walan siya ng buhay. Ang insidente ay nagdulot ng sakit ng loob kay Seon at siya ay nangakong maghihiganti at magbabayad ang mga responsable sa insident. Ito ay nagdulot sa kanya upang talikuran ang kanyang dating mga paniniwala. Pagkatapos ay inilipat ni Seon ang kanyang paninindigan sa pagiging mabait sa mga kabayong nanalo. Naging kanyang pangunahing prioridad kahit na ito ay nangangahulugan ng paggamit ng letigo kay Thunder. Gayunpaman sa kanyang pagkadismaya, ang diskarte na ito ay nagreresulta lamang sa kanyang patuloy na pagtatapos bilang huli sa ranggo. Ang kanyang walang humpay na pagsisikap ay nagdudulot din ng pinsala kay Thunder na nag-iwan sa likod nito ng duguan at nasugatan. Sa pagmamasid sa mga pakikibaka ni Seon, napansin ni Coach Yu ang kanyang lumalaking pagwawalang bahala sa kapakanan ni Thunder. Sa panahong ito na pinangangasiwaan niya ang pangangalaga kay Thunder at may posibilidad sa kanyang mga pinsala. Lingid sa kaalaman ni Seon, lumalala ang kalusugan ni Thunder, habang patuloy na dumudugo ang kanyang ilong. Dinadala siya ni Coach Yun sa isang veterinaryo at bagaman ang inisyal na diagnosis ay nagpapahiwatig ng trangkaso. Pinipigilan niyang ibahagi ang malubhang balita kay Seon, sa halip ay pinagsabihan niya ito na hinihimok siyang muling tumutok sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Thunder, at binibigyang diin na ang koneksyon ng rider sa kabayo ay mas mahalaga kaysa sa paggamit ng letigo. Nang marinig ang payo na ito ay bumigat ang puso ni Seon at nagpasya siyang talikuran ang paggamit ng letigo. Sa karera, gamit ang kanyang orihinal na pag-iisip na ang pagbabago sa diskarte ay nagreresulta sa pinabuting pagganap, at para sa unang pagkakataon ay nakakuha siya ng top 3 rank. Sa mga susunod na karera, habang lumilipas ang panahon, si Seon at Thunder ay patuloy na nagpapabuti sa pagkakahawak ng ilang sunod-sunod na kampyonato. Sa kanilang kahangahangang tagumpay, nakakuha ng atensyon mula sa media at binisita pa nila ang kanyang bayang kinalakihan upang kumuha ng mga larawan kasama ang kanyang ama. Sinasaksihan ng galing ni Seon, si Coach Kim ay tinawag ang kanyang pinakamahusay na estudyante na si Jeff, na hamonin si Seon sa susunod na laban na determinadong talunin siya. Habang si Coach Yun ay labis na nag-aalala tungkol sa lumalalang kalusugan ni Thunder matapos ang isa pang pagdurugo ng ilong, sa karagdagang pagsusuri ay nagpapakita na ang mga baga ni Thunder ay may sira at ang mga pagkakataon ng isang matagumpay na operasyon ay napakababa. Papalapit na ang pangunahing kaganapan sa karera na kilala bilang Grand Prix, dinala ni Seon si Thunder para maglakad at sa wakas ay nalaman ang katotohanan tungkol sa kanyang malalang kondisyong medikal. Pagkatapos ay agad siyang lumapit sa kanyang coach at hinimok siya na ayusin ang operasyon. Handang gawin ng buong koponan ang lahat para matulungan si Thunder na mabuhay. Ngunit nang si Thunder ay nasa bingit na nag-operasyon ay tumakbo siya sa kanyang sarili sa track, naging malinaw na determinado siyang makipagkumpetensya sa isang huling karera. Napagtanto ni Seon na alam ni Thunder na limitado ang kanyang oras at gusto niya na manalo sa kanyang huling karera. Sa pagtatapos ng palabas, pinagbigyan ni Seon ang huling hiling ni Thunder na may luha sa kanyang mga mata habang nakikipagkarera siya. Ibinigay ni Thunder ang lahat ng kanyang pagkapanalo sa huling karera at ang kompetisyon sa Grand Prix ay para kay Seon. Gayunpaman, pagkatapos tumawid sa finish line ay bumagsak si Thunder at hindi na makatayo. Si Seon ay umiiyak na humihimok kay Thunder na bumangon. Natupad na ni Thunder ang kanyang hiling na matulungan si Seon na manalo sa kompetisyon at nag-iwan ng hindi maalis na alaala sa kanyang puso. Ito ay nagpaalala sa atin na dapat natin pahalagahan ang mga alaga nating mga hayop. Salamat sa panonood, kaibigan.